Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang Magandang gabi sa atin lahat, sa atin mga kapatid. Bago sa lahat ay nais ko munang magbibigay-pugay sa atin mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Yambulansa. The 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng
Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong. At sa atin, Reyna Rose Ligutong. Sa atin, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa atin, mahal na Haring Adolfo B. Riambunansa, na siyang presidente ng Deuterium Development and Management Corporation. Ang tema natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Isaiah 2:8. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Ang lupa ni Jacob ay may mga muhon at may mga palatandaan. Lupa ni Jacob na puno ng Diyos-Diyosan. Saan ito makikita? Mula pare hanggang ulo. Puno ng Diyos-Diyosan. Saan ito naganap? Bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas. Kaya hindi ako nahiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa atin, mga hari at reyna.
magandang gabi po sa ating lahat, mga hari at reyna sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At bago ang lahat ay nais ko munang bumati sa ating Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambonanza, at ang aming President ng the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambonanza, at ang kanyang kapatid, ang aming President ng the Philippine Deuterium Development Management Corporation, walang iba, Haring Adolfo Riambonanza, at ang 5 Spiritual Mothers, 12 Tribes, 12 Apostles na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom, at ang aming Reyna sa Region 2, Reyna Rose Padillo Ligutom, at ang 70 Prophets sa buong Pilipinas, mga municipal leaders, barangay leaders, down to purok leaders. So, ang ating tema sa gabing ito ay tungkol pa rin sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ayon po sa Matthew 6:33 na pakibasa, please. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yan po yung nabasa na hanapin muna natin ang kaharian at ang katwiran. So, bago natin mahanapan ang kaharian, so kailangan natin malaman kung ano yung katwiran para malaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ang katwiran, mga kapatid, yun ay yung mga batas na dapat natin sundin na pinapatupad ng ating Panginoon. So, kung makasunod tayo sa kanyang mga batas, ay malalaman natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. At kung hindi lang puro ang hinahanap natin ay ang karagdagan. Kasi kung karagdagan ang lagi nating hanap, magkakasala po tayo. Kasi mawawala po yung mga kautusan ng Diyos na kailangan natin malaman para mahanapan natin, mga kapatid, kung nasaan ang kaharian na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, at ayon sa Matthew 21:43, pakibasa, Prince. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, yan po ang sinabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan, na sinabi niya doon na aalisin ang kaharian at ibibigay sa isang bansa. Dahil nga po ay hindi po natin nasunod ang kanyang mga batas. Katulad na lang ng ang sabi ng Panginoon na araw ng pahinga.
So, ang sinabi doon is Sabat. So, ano ang sinusunod ng mga tao ngayon? Linggo, mga kapatid. So, taliwas po sa sinasabi ng Diyos na kautusan na Sabat. At isa na rin yung kanyang kautusan na hanapin natin ang kaharian, ano ang hinanap ng mga tao, mga kapatid? Wala silang hinanap kundi sekta o religion. So, yan po. At sa kaorasang ito, mga kapatid, akin din patutunayan, ayon sa turo ng aming dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambonanza, akin ding patutunayan na ang bansang Pilipinas ay dito itatayo ang kaharian na ating hinahanap. Ang susunod na kaharian na ating hinahanap. So, ayon po sa Revelation 13:1, anong sinasabi, Prince? So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, 10 sungay at 7 ulo. So, mga kapatid, kung ating iisipin, kung tayo ba'y nakakita ng 10 sungay na umahon sa dagat at 7 ulo, ano kaya ang ating mararamdaman? So, syempre, matatakot tayo. Kasi, saan ka ba naman makakita ng 10 sungay na may 7 ulo pa? So, pero, ito po ay ginamit ng Diyos na parables para matagpuan natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos. So, ang 10 sungay, ito ay itinago ng Diyos sa isang bansa. So, ang 10 sungay pala na ito, ang una ay ang ating presidente na si Manuel Quezon. At ang pangalawa, si Manuel Rojas. Ang pangatlo, si Ramon Magsaysay. Ang pang-apat, si Elpidio Quirino. Ang pang-5, si Carlos Garcia. At ang pang-6, si Diosdado Macapagal. At ang pang-7 ay si Ferdinand Marcos. So, itong 7 presidente, sila po ay ang mga elected. Elected president, sila yung 7 elected president. Sila po yung 7 ulo. So, kung ating idagdag ang 3 appointed president, na ang una ay si Sergio Osmeña,
Ang pangalawa, Emilio Aguinaldo. At ang pangatlo ay si Jose Laurel. Sila po yung mga three appointed president. So, kung ating idadagdag sa 7 elected president, at 3 appointed president, ang sukat ay 10. So, 10 sungay po, mga kapatid. 7 elected president plus 3 appointed president, 10 sungay po, mga kapatid. So, yun po ang aking naibahagi, mga kapatid. Saan po ito naganap, mga kapatid? Bansang Pilipinas. So, hindi po ako mahiyang sabihin na dito sa bansang Pilipinas ang susunod na kaharian ng Diyos. So, magandang gabi po muli at maraming salamat po. At ang susunod na magsasalita sa gabing ito ay walang iba kundi si Rena Merly Baltasar. Rena. So, maraming salamat, Rena. So, mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondo Criambonanza, ganon din sa mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostles na kinabibilangan ng aming regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong, at lubos akong gumagalang sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambonanza, na siya ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Riambonanza, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa lahat ng mga 70 prophets buong Pilipinas, sa mga municipal leaders, barangay hanggang puro. At ganon din sa mga prinsipe at prinsesa, hari at reyna sa loob ng kaharian ng Diyos. Magandang gabi sa ating lahat. So, ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kaharian ng Diyos, na ito po ang ating gusto natin na dumating. At ito po ang aming paulit-ulit na ihatid sa inyo kung nasaan talaga binigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So marami ang binigay ng aming mahal na Supreme Founder of the Kingdom of God na pagpapatunay kung saan niya ibinigay ng kanyang kaharian. So, sapagkat alam ng mga tao na ang kaharian ng Diyos ay nandun sa itaas.
So, ito po ang aming sasabihin sa inyo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay wala doon sa taas, mga kapatid. Kundi, nandito sa baba. Dito sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ito po ang aming isalaysay sa inyo sapagkat alam talaga ng maraming tao ay doon sa taas. Subalit, hindi ganoon mga kapatid sapagkat wala man nagpunta sa taas para bumaba at ibabalita sa mga tao na nandun ang kaharian ng Diyos. So, ngayon mga kapatid, nandito kami para magbigay kami ng pagpapatunay na talaga na dito sa bansang Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Na ito po ang aming paulit-ulit na ibabahagi sa inyo tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon papatunayan ko din na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ayon sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 17:10 hanggang 11. Basa, Prince. Ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangagbuwal. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring 8 at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na mayroon 7 hari na ang 5 ay nangagwal na. Ibig sabihin ay wala na o patay na. So, sino-sino kaya ang mga 7 hari na ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita para malaman natin kung nasaan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, ang una ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. Pang-5 ay si Diosdado si Carlos si Garcia. Ito po ang 5 nangagwal na ayon sa banal na kasulatan. Ibig sabihin ay wala na. Pang-6 ay narito na. Walang iba kundi si Diosdado Macapagal. So, si President Diosdado Macapagal, siya ang Kunkun delegate. Kunkun delegate at siya pa ang presidente sa bansang Pilipinas.
President ng Bansang Pilipinas. So, ayon sa banal na kasulatan, ang pangpito ay wala pa. Sapagkat si Diosdado Macapagal, siya ang Konkon delegate at siya pa ang presidente sa Bansang Pilipinas. Noong dumating ang kanyang termino, ay matapos ang termino, si Diosdado Macapagal ay ipinasan niya kay Ferdinand Marcos. So, si Ferdinand Marcos ay naging Konkon delegate at siya pa ang presidente sa Bansang Pilipinas. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na si Ferdinand Marcos ay siya ang Konkon delegate at siya pa ang presidente sa Bansang Pilipinas. So, ayon sa banal na kasulatan, ang pangpito ay siya rin ang pangwalo. Ang pangwalo ay siya rin ang pangpito. Walang iba kundi si President Ferdinand Marcos. At ayon pa sa banal na kasulatan na may nabasa doon na magtuloy ng konting panahon. So, si Ferdinand Marcos ay nagtatag ng referendum. At para magtuloy ng konting panahon ay nagpabutos ng yes or no. At nanalo ang yes. So si Ferdinand Marcos ay nagtuloy ng kunting panahon. Natupad sa nakasulat sa banal na kasulatan. So, ito po ang ginamit ng Diyos na pagpapatunay o parabol kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ito ang aking bahagi sa gabing ito. At ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro na siya ang nagbigay sa amin ng buong katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa bansang Pilipinas. So, maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang The Kingdom of God sa Palutuntunang Konsumatong S. So, at ako'y nagpapasalamat din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunangsa at ganon din sa aming Regional Director, Haring Edgar Palor Ligoto, at sa kanyang Rena Ros Padillo Ligoto. Magandang gabi sa atin lahat. At dito sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So maraming salamat at ibibigay ko din sa isang kapatid para magbigay din ng isang pagpapatunay na dito talaga sa bansang Pilipinas, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Walang iba, Reyna Gloria de Leon.
sa kaharian ng Diyos ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.